Hey mga brods, malapit na nga. Ito pong si Mikey Williams na ma-trade dito sa San Miguel Beermen dahil nga parang pumapayag na ang TNT Tropang Giga sa offer ng SMB. Himay-himayin muna natin ito mga brods. Nung una kasi ayaw muna pumayag ng SMB dahil ang gusto nga kunin ng TNT sa SMB ay si CJ Perez. Pero yun nga mga brods, ayaw nga ng SMB yun. Tapos para nga lang makuha si Mikey Williams, ganito na, kung ma-counter offer na ito pong SMB at inofera na naman ang TNT Tropang Giga nung nakaraan din mga kabrods. At ito nga parang gumugusto na rin ng TNT Simon Enciso and Kit Jimenez plus draft picks ng SMB, first round draft picks mga kabrods ngayon 2024. Parang pumapayag na ito pong TNT Tropang Giga para lang ma-trade ito pong si Mikey Williams. Sayang din kasi kung matetenga dyan si Williams, imbis na nagagamit na sana nila si Enciso at Kit Jimenez, at alam din naman natin na injured si Kit Jimenez pa, pero pag gumaling yan, malakas din yan, and yung mga draft picks na kukunin din ng TNT sa SMB. At itong si Williams ma-ship na nga sa SMB. So bakit nga ba talaga mga kabrods na napipilit natin ng isang Mikey Williams sa SMB? Dahil ito lang naman din ang pinakamalapit mga brods at ang Ginebra. Bakit? Dahil nandito yung mga best friend ni Mikey Williams. Sa Ginebra kasi nandun si Malonzo, sa SMB nandito si Chris Ross. Pero mga brods, isa sa mga pinakamalaki talagang respeto ni Mikey Williams ay dito sa kanyang best friend or kuya na si Chris Ross. Bakit nga mga brods, ilang beses na rin natin itong nasabi, hindi pa kilalang isang Mikey Williams, wala pang Mikey Williams sa PBA, ay tinutulungan na to ni Chris Ross sa ibang liga dito sa Pinas. Ngayong lumalakas-lakas na ito pong si Mikey Williams at tumunog ng kanyang pangalan, dito na nga siya humangin, which is ito nga, gusto niya yung mga 2.something million pesos na sahuran dito sa PBA, sa TNT Tropang Giga. Kaso nga lang hindi yan mabigay ng TNT. Ang tanging kaya lang ng TNT nga daw ay 1.7 million pesos. Ang laki nun mga kabrods, pero hindi pa rin tinanggap yun ni Mikey Williams. Ganyan katigas mga kabrods. Ito pong si Mikey Williams. Pero sa SMB, dito na nga siya didisiplinahin ni Chris Ross. Wala nang best friend dito mga kabrods. Dahil yun nga, sesermonan talaga ito ni Chris Ross once na magloko itong si Mikey Williams dito sa SMB mga kabrods. So alam naman natin, magaling din na kuya ito pong si Chris Ross. Ini-involve niya mga teammates niya on and off the court at nadidisiplina niya. Ganyan ang isang leader or kuya talaga. While ito pong si Mikey Williams, matagal na rin niya itong natalik na kaibigan mga kabrods. Kaya niya itong disiplinahin, lalong-lalo ng SMB management. Mga brods, magaling din dumisiplina yan. Yung mga players nga na may attitude doon sa mga TNT Tropang Giga galing TNT, mga brods, bumait sa SMB. At isa pa dito, hindi rin naman basta-basta kasi yung skill set at talent nito ni Mikey Williams mga brods. 2 kampyonato nga ang naiambag niya dyan sa TNT bago siya alis dyan. At yun nga, nakatatak talaga yun sa TNT Tropang Giga. So ganyan talaga kalakas ang isang Mikey Williams, yung Mikey Williams effect. Ang kaso nga lang, yung attitude lang talaga ni Mikey Williams. So sayang din, ang laki na sana ng offer ng TNT pero hindi nga pumapayag itong si Williams. Kaya dito na siya sa SMB. Alam ko malaki rin naman ang offer ng SMB, pero hindi na nila ito aabutin ng 2 million pesos mga kabrods. Siyempre masyado na yun, parang import na yung sahuran pag ganun. So iba rin naman kasi pag locals mga kabrods, diba? Iba yung sahuran yan. So if ever man na makuha ng SMB talaga si Mikey Williams mga kabrods, ang lakas na talaga ng SMB. Biruin nyo, Death 15 pa nga ang tinatawag sa SMB ngayong season, pati last season, kaya nagkampiyon sila. Paano pa pag binagsakan sila ng isang Mikey Williams mga kabrods, lalong-lalong malakas na. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of Greg Slaughter nga, kamakailan lang diba, nag-vlog ako mga kabrods na ito pang si Slaughter malapit na nga ring umuwi sa Pinas. At ito na nga mga brods, talagang nag-connect yung mga nasabi natin sa mga balita natin sa mga past few videos natin na si Slaughter ay naka-reserve na sa Manila Stars. Marami na nga rin tayong mga post, websites na lumabas na talagang kumpirmadong naka-reserve na si Slaughter sa Manila Stars after ng kanyang kontrata dyan sa Japan B-League sa Rising Zephyr
Fukuoka. So sinabi na rin talaga natin ito mga brods dahil napapansin ko nga last season at ngayong season din dun sa Fukuoka, hindi masyadong napapaglaro nila. Ito pong si Slaughter, kumbaga limitado talagang minuto ni Greg doon. So alam natin kapag si Greg Zilla, kapag ito minsan nababangko, talagang medyo pumapangit yung laro niya. Nag-iiba yung kanyang attitude mga kabrods. So ito pong si Slaughter mga kabrods, gusto na nga niya ring umuwi dito sa Pinas. So imbis na natetenga dyan sa Japan B-League at baka hindi na nga talaga siya offeran dyan ng ibang kupunan at ng kanyang kupunan na Fukuoka, ay talagang uuwi na siya dito para nga maglaro sa Manila Stars. Bali-balita nga, malaki rin naman ang offer nila dyan. So dun nga sa post sa mga Facebook page natin sa lineup ng Manila Stars, nandun talaga si Greg Slaughter, nandyan din yung mga ex-PBA players natin. So malakas-lakas ang Manila Stars. Lalong-lalo na babalik na si Slaughter sa Pinas. Pero ito na nga yung twist mga kabrods. So alam natin na babalik si Slaughter sa Pinas. Yes, babalik yan. Hindi nyo ba napapansin na may connection din ito sa mga ibang teams dito sa PBA? Dahil ang kanyang rights ay nasa Northport Batampier pa nung trinade siya ng Barangay Ginebra, San Miguel. Pero mga brods, hindi nyo rin ba napapansin na kailangan din ng Ginebra ng big man talaga? Kaya kung mapapansin nyo, last game ang Ginebra kontra SMB. Kahapon mga kabrods, tinambakan nga talaga sila ng SMB. Pero doon na nga lang din sa last quarter, doon sila habol. Pero syempre medyo pangit din yung laro kapag tambakan din talaga mga brods. Kailangan laban kung laban at dikit-dikitan. At doon na nga natin nakita yung talagang disadvantage ng Ginebra na kulang talaga sila sa big man. Kaya nga kailangan nila ng isang Slaughter nang makatapat naman si The Kraken, Junmar Fajardo. Talagang mismatch yung mga bigs ng Ginebra pag nandiyan na si Junmar. Kaya nasabi ko na rin to mga brods, kailangan ng Ginebra magdagdag ng bigs sa kanilang lineup. So si Slaughter 7 flat ito. Si Junmar Fajardo 6'10 or 6'11 ito. Malapad si Greg, malapad din ito pong si JMF. Kaya mga brods, match na match yung kanilang timbang at size. Kaya nga ito pong si Slaughter, yung length din niya talagang iba rin kapag yung presensya ng 7 flat ay tinaas na ang kanyang kamay. So may hirapan na talaga si Junmar Fajardo, at hindi lang naman si Fajardo ang pwedeng pigilan ni Slaughter. Maski import conference, talaga napipigilan niya ni Greg. So sa mga past few games nga rin ng Fukuoka, nakapapansin ko rin kay Greg, medyo mabagal pa rin ang kilos ni Slaughter mga brods. Kaya nga siya nababangko, diba? Pero napapansin rin natin yung improvement din ni Slaughter. Medyo bumilis na rin ang kanyang reflexes and medyo bumilis onte yung kanyang takbo mga kabrods. At yung stamina niya, questionable pa yan dahil syempre bangko nga siya, hindi rin naman ganun kalakas yung stamina ni Greg at hindi niya napupush sa limit yung kanyang stamina. So dito na rin matitest ito pong si Slaughter. Pero itong si Greg, sa lahat ng pinaglaro ng Fukuoka, sa lahat ng season, alam ko magandang level ng competition dyan sa Japan B-League kaysa sa PBA mga kabrods. Kaya pagdating dito ni Greg, pwedeng offeran ito ng Barangay Ginebra San Miguel mga brods. Tapos yung experience ni Greg at yung lakas na nakuha niya doon sa Japan B-League sa Fukuoka, yung experience niya ay maidadala niya dito. So ibang Greg na ang pwede nating mapapanood sa PBA. So improve Greg Slaughter na. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba worth it bang kunin ng Ginebra ito pang si Greg Slaughter, or hahayaan na lang nilang maglaro sa Manila Stars sa MPBL? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.